Hello everyone! Ikaw ba'y naghahanap ng trabaho at isa rin sa gustong makapunta dito sa Australia? Stay tuned at baka para sa'yo na to. So, welcome back to this channel. At kung ikaw nga pala ay bago pa lang sa channel natin, please to consider like, share, subscribe, and pa-hit the notification bell icon para ma-notify ka lagi sa mga videos na ina-upload natin patungkol sa trabaho at ilang mga importanteng bagay patungkol dito sa Australia. Tulad ng mga proseso ng pagpunta rito sa pag-apply, gastos, mga list ng agency at kung paano ito puntahan, nandyan yan sa description below. Okay, sa mga hiring natin na trabaho ngayon at sa mga agency, meron dito guys na no placement fee at meron ding may placement fee. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng trabaho papunta dito sa Australia, baka ito na yung hinahantay mo. Okay, number 1 na agency na may hiring ngayon ay yung International Skill Development Incorporated. Yan yung agency na mayroong hiring ngayon at unang-una na position or skill na kanilang hinahanap ay sheet metal fabricator. No? Sheet metal fabricator. Meron silang 5 bakanteng position ngayon para dyan. Ito ay maa-assign kayo dito sa Perth, no? Perth, Australia. Ang mga qualifications dito guys ay simple lang, 18 years old and above. Kailangan. Pangalawa, minimum of 5 years experience, no? Patungkol sa sheet metal fabricator. Siyempre, alam naman natin kung ano yung trabaho ng sheet metal fabricator. Siyempre, kailangan marunong kang mag-interpret o magbasa ng mga plano o ng mga drawing. Siyempre, kailangan kang marunong mag-welding, mag-assembly, at kung ano yung ipapagawa sa'yo ng iyong employer patungkol sa fabricate ng mga bakal katulad ng mga sheet metal na kagamitan. Siyempre, kailangan may idea ka rin o marunong ka rin sa paggamit ng iba't ibang klase ng welding machine. Pero ito ang maganda rito, no? Placement fee. Okay? Kaya kung ikaw ay isang metal fabricator, i-check mo na agad yung agency na to para ma-schedule ka na agad sa interview kasi 5 lang yung position na meron sila dito sa Perth, Australia. Pangalawang trabaho, yung blast hole driller. Okay? Blast hole driller, syempre pag narinig yan ng mga meron ganitong skill, mare-remind agad sila na para sa akin itong trabaho na to. Meron din silang 5 bakanteng posisyon para dito. Same agency and then sa Perth, Australia din yung lugar na maa-assign sa'yo kapag ka ikaw ay na-select. Maganda rin dito guys ay walang placement fee. Siyempre of course, 18 years old and above, minimum of 5 years experience sa trabaho. Siyempre kailangan alam niya lahat ng pasikot-sikot patungkol sa mga drill, sa mga drilling machine, no? Para ma-impress sa kanya yung employer. Yan yung pangalawa natin, blast hole driller. Pangatlo, yung isa sa pinaka-in-demand na trabaho dito sa Australia ay yung mechanic or mekaniko. No? 5 bakanteng position din yung meron sila sa agency na yan guys. No? Dito rin ma-assign sa Perth, Australia. Maganda rin dito ay walang placement fee. Siyempre kapag sinabi natin na mekaniko, siyempre at least meron kang minimum din na 5 years experience, 18 years old and above din. No? Maganda rin kapag may diploma ka or may short course certificate tulad ng mga NC2 or sa mga TESDA natin diyan sa Pilipinas. Siyempre, kailangan knowledgeable ka about sa mga makina, sa light and heavy vehicle. No? Kapag sinabing mekaniko, siyempre medyo all around patungkol sa mga sasakyan or makina. Yan yung tatlo natin sa International Skill Development Incorporated. Guys, ulitin ko lang, sheet metal fabricator, blast hole driller, at mechanic or mekaniko. Pangalawang agency, ito yung Caves Treasures Manpower and Construction Corporation. Okay? Yung Caves na yan, tsaka yung International Skills Development, yung mga lugar na yan, kung paano puntahan yan, paano mag-commute, nandyan yan sa videos ko sa description below. Kindly check para madali nyong mahanap yung agency. Unang-una na hinahanap ng Caves Treasure Agency na yan ay fabricators. No? Yung mga welders natin. Fabricators. Ayan, marami tayong mga kapwa welder dyan na naghahanap ng trabaho. Baka ito na yung para sa'yo. Ang bakanting posisyon nila dyan ay 10. Okay? 10 fabricators ang nahanap nila papunta dito sa
Victoria, no? Victoria, Australia. Sa Melbourne yan, banda. Siyempre, ang qualifications nila ay at least minimum of 5 years experience din. Mapa-abroad man yan or mapa-local, kailangan may minimum 5 years experience ka. Advantage din dyan yung may diploma or vocational course tulad ng TESDA or NC2 na mga certificate natin dyan. And then, dito sa fabricator natin sa Caves Agency guys, may placement fee siya na equivalent ng 1 month salary mo. Okay? Fabricators, 10. Third na agency natin, no, yung Profile Overseas Manpower Services Incorporated. No? Yung Profile Overseas Manpower Services Incorporated na yan, makikita nyo rin sa description below sa videos ko kung paano puntahan yung agency na yan. Unang-una na meron silang hiring ngayon ay yung cabinet makers. No? Sa cabinet makers guys, mas maganda agahan yung pag-apply kasi 30 na position o yung bakanting position yung hinahanap nila. And then, maa-assign din yan sa Melbourne, Australia. Okay? Yung mga cabinet makers natin dyan, mga karpintero na naggagawa ng mga cabinet, ng mga closet, yung mga ganyan. Siyempre, at least 5 years minimum experience din yung hinahanap nila. Then, siyempre, kailangan marunong kang mag-interpret or magbasa ng mga drawing, plano. Di ba sa atin sa mga karpintero, may mga plano yan, sizes, measurements, then yung mga kinds of materials na kailangan gamitin. Advantage din na meron kang diploma o di naman kaya ay vocational course or short course certificate holder ka pagdating sa pagiging carpenter or cabinet maker. At least advantage din dito guys yung at least meron kang 2 years experience abroad. Okay? And then, yung placement fee niya ay equivalent din ng 1 month salary. Okay? Cabinet makers, 30 na tao yung kailangan nila. Next natin dyan ay yung heavy duty electrician. No? Dito sa heavy duty electrician natin, 20 katao yung kailangan nila. Okay? Kaya kailangan ma-check nyo agad at makapag-apply kayo agad. Dito rin yan sa Melbourne, Australia, ma-assign kung sakali. And then syempre, katulad din ng kanina, at least 5 years minimum experience sa trabaho ng pagiging heavy duty electrician. No, kailangan 18 years old and above. Siyempre, advantage din dyan na meron kang short course certificate, no? Tulad ng mga sinabi natin, NC2 or diploma certificate holder ka. No? Heavy duty electrician. No? 20 person yung kailangan nila dyan guys. No? And then, next natin, dito pa rin sa Profile Overseas Manpower Services Incorporated ay yung heavy auto electrician. Okay? Sa heavy auto electrician natin guys, kailangan din nila dyan ng 20. No? 20 persons. At ikaw ay maa-assign dito sa Melbourne, Australia. Kung sakali na, wala rin tayo na ma-select natin. Ganon pa rin, kailangan 18 years old and above, at least minimum 5 years of experience doon sa aspeto ng trabaho natin. Siyempre, pag sinabi natin na heavy auto electrician, siyempre, sa mga drawings, kailangan mo din ma-interpret, mabasa. Siyempre, kailangan na patungkol sa lahat ng electricity, no? May kinalaman niya sa sasakyan, ano? Alam naman natin yan, yung mga, ano natin yan, mga heavy auto electrician natin. Sila yung nakakaalam, pasikot-sikot patungkol sa trabaho na yan. Siyempre, ganun pa rin, 5 years minimum experience. At advantage kung ikaw ay may diploma or may short course certificate. At kung at least meron kang 2 years experience abroad, mas maganda rin yan. Okay? Ang next natin dito pa rin sa agency natin na Profile Overseas ay yung diesel truck mechanic. Okay? Diesel truck mechanic, ang hinahanap nila dyan ay 30 katao. Okay? Dito rin maa-assign yan sa Melbourne, Australia. And then, syempre, patungkol sa diesel truck mechanic, yung mga qualifications nila dyan ay yung kailangan marunong ka mag-maintenance, mag-repair, at meron ka ding knowledge sa heavy and light, no? Electricity or electrician. Kailangan, no? Meron kang experience sa pagto-troubleshoot niyan, pag-repair ng mga heavy and light na diesel truck.
Okay? And then may experience ka din sa under chassis and engine overhauling. No, alam nung mga mekaniko natin yan, yung mga under chassis repair, engine overhauling, pagbababa ng makina. Maganda yan. Kailangan kasi yan, pag in-interview tayo, alam natin mga sasagot natin. Ako hindi ako mekaniko, kaya yung mga kapwa natin mekaniko yung nakakaalam ng mga patungkol dyan. Siyempre, ganun pa rin yung minimum 5 years experience na hinahanap nila. At least 18, siyempre 18 years old and above. Mas maganda rin na meron kang diploma or short course certificate patungkol sa pagiging mekaniko. Mas maganda rin na may at least 2 years experience abroad. Okay, diesel truck mechanic, 30 persons. Sumunod natin dyan ay yung agriculture welder fabricator. Okay, agriculture welder fabricator, 20 person yung hinahanap nila dyan, guys. No? 20 person, and dito rin yan sa Melbourne, Australia, maa-assign. Maganda yan sa Melbourne, Australia. No? Kasi malaking syudad yan, parang sumunod yata yan sa Sydney, kung di ako nagkakamali, kasi mataas din yung cost of living doon sa Melbourne. Okay. Siyempre, pagdating sa pagiging fabricator, kailangan knowledgeable ka rin sa fabrication ng mga pang-agriculture. For example, mga makina, yung mga chassis niyan, no? Marunong ka mag-full welding and fittings. Hindi, siyempre, marunong magbasa ng mga drawing at mag-interpret ng mga drawing, mga signs. Siyempre, 18 years old and above, minimum 5 years of experience, at advantage na kung meron kang 2 years experience abroad. Okay, at the same time, yung may mga diploma and short course certificate holder or vocational certificate holder, advantage pa rin yan para sa agriculture welder fabricator. Okay, kasi dito sa pagiging agriculture welder fabricator, maaaring yung mga parts ng mga traktora, ng mga ganyan, mga pang-araro, dito sa Australia yung mga pang-ani, pang-tanim, yun yung mga pina-fabricate dito, yan yung mga parts ng mga pang-agriculture na sasakyan or equipments. Sumunod natin, guys, ito muna yung huli natin, no? Dito pa rin yan sa Profile Overseas Manpower Agency ay yung forklift mechanic, no? Mekaniko ng forklift. 10 katao yung kailangan nila dito. At maa-assign din yan dito sa Melbourne, Australia. Siyempre, yung mga minimum qualifications nila ay knowledgeable ka rin sa maintenance, repairs ng forklifts at saka ng mga heavy equipment. Kasi di ba yung forklift ay isa yun sa mga heavy equipments. Kaya kailangan at least knowledgeable ka sa maintenance, repairs ng forklift at saka sa ibang mga heavy equipment. Meron ka din dapat na knowledge patungkol sa electrical, ng electrical na mga heavy equipments. Of course, 18 years old and above, minimum of 5 years experience, abroad man yan or sa Pilipinas. Pero mas maganda kung meron kang 2 years experience abroad. At the same time, kung meron kang diploma or vocational or short course certificate holder, mas okay yan. No? Advantage na advantage yan. So guys, iyon yung mga ilan na list natin na hiring ngayon dito sa Australia. No? Ulitin ko lang, i-summary natin. Sheet metal fabricator, blast hole driller, mechanic or mekaniko, fabricators, cabinet makers, heavy duty electrician, heavy auto electrician, diesel truck mechanic, agriculture welder fabricator, at forklift mechanic. No? Mag-upload pa rin ako ng mga susunod natin na videos ng mga hiring at mga ilang bagay na importante para makakuha ng trabaho dito sa Australia. Kaya nawa guys, puntahan nyo na at i-check nyo na kaagad yung mga agency na binanggit ko para at least maisalang na agad kayo sa interview. Kasi sa ganitong pagkakataon guys, siyempre unahan tayo sa sa pag-apply, no? Kasi hindi natin alam kung kailan mauubos yung bakanteng position na yan, no? Na ayan, I pray na makuha din kayo at matanggap at least magkita-kita tayo dito sa Australia. Salamat sa panonood, and then meron pa tayong mga susunod na videos. God bless.